Matigas nito ang kamay niya at matapang siyang tinanong, "Pero bakit ayaw mo?" Kumikislap ang mga mata nito. "Alam mo bang nilunok ko ang pride ko kahit nakakahiya?" Naglaglagan na nga ang mga luha nito. "Gusto talaga kitang paligayahin, Harvey. Gusto kong alisin ang mga agam-agam mo. Ayaw kitang nakikitang nalulungkot. Nasasaktan ako. And do you think sex would make me happy?" He is perennial hypocrite. Making love with her is phenomenal. It is heaven. As much as he could, he held his sanity. As long as he could, he gripped to what was right or wrong dahil kahit ang hawakan, man lang ito'y wala siyang karapatan. But his body and soul betrayed him. "Huwag mo naman ako ipahiya ng ganito." Parang batang pinahid nito ang mga luha sa pamamagitan ng likod ng palad. She was so vulnerably fragile in his eyes. Kahinaan niya ang mga luha nito. Ang lahat ng pagtitimpi kusang naglaho and before he knew it, sakop na niya ang bibig nito. Their kisses were hungry. To hell with morality, Harvey. To hell with right or wrong. Being on top of her and feeling her softness was like a drug he never wanna let go of. Tinulungan siya ni Johnny na hubarin ang suot niya. Sa nagmamadaling mga kilos habang magkahugpong ang mga labi. Walang nais na bumitaw. Then, that flare of heat consumed them once more. Binaybay niya lahat ng sulok ng katawan ng kaniig. His lips and fingers even landed every toes on her feet. Janine is his. He will make sure of that. Gagawin niya ng paraan ang lahat. Siya lang ang may karapatang humawak sa katawan nito ng ganito. Ang dumama sa katawan nito. Para sa kanya lang ang bawat ungol at bawat init na ilalabas ng katawan nito. His and his only. Pinatakan niya ng masuyong halik ang natutulog na asawa. Yes, she is his wife. Walang magbabago. Hindi ito kailanman mawawala sa kanya. He has decided to keep her and be his. "You will be my wife. We will be together for a long, long time." Hindi niya namamalayang may mga butil ng luhang pumatak sa mga mata niya. May naglandas patungo sa pisngi ng asawa. Kaagad niya yung pinunasan gamit ang hintuturo. Maingad siyang umalis sa ibabaw nito. He rolled on her side. Suwabe niyang inilusot ang kanang bisig sa ilalim ng ulo nito. Gamit ang kaliwang braso ay hinapit niya itong palapit sa katawan niya at mahigpit na niyakap. "Aayusin ko ang lahat. Aayusin ko. I promise you that." "Janine!" Napabalikos ng bangon si Harvey na mapagtantong wala si Janine sa tabi niya kinaumagahan. Mag-isa na lang siya sa silid nila. "Janine!" Para siyang baliw na mabilis ang mga hakbang na pumanik sa walk-in closet. Ngunit wala. Sa banyo. Lumundo ang pakiramdam niya nang wala ito. Ang mga damit na basta na lang nila itinapon sa sahig kagabi maayos nang nakatupi at nakasalansan sa hamper sa isang sulok. Mabilisan siyang naligo at nagbihis at bumaba ng hagdan. Kusina kaagad ang tinungo niya. Na-disappoint siya na matuklasang si Nina ang kasalukuyang naghahain. Si Janine ang gusto niyang nakikitang naghahanda ng agahan niya. "Nasa garden ba?" Hindi na niya ginambala pa si Nina at nagtuloy sa garden. His wife is nowhere to be found. Pumanik siyang muli sa loob. "Ang ate mo?" Tanong niya sa dalagita habang kumukuha ng tubig sa ref. Pansamantalang inihinto ni Nina ang pagsasali ng itlog sa plater. "Good morning po, kuya. Maaga pong umalis si ate." Napahinto siya sa ginagawang pagsasali ng tubig sa baso. "Saan nagpunta?" Shit, kinakabahan siya. Baka kung saan na ito nagtungo. "Saan nga ba yun?" Napapaisip na sagot ni Nina na inilagay pa sa ilalim ng baba ang hintuturo at kumunot ang noo na parabang kay lalim ng pinaguhugutan sa simpleng katanungan. "Basta kuya, maagang gumising. Nagpatulong pa nga sa akin na maganda at magluto ng napakarami." "Maagang gumising?" "Opo, mga 4:00 pa po. Nasa kusina na kami." Jesus, mag-aalas 10 na sila umuwi kagabi. Inangkin pa niya ito. Ilang oras na lang ba ang pamamahinga nito at nagbabad na kaagad sa kusina. Gusto niya itong pagalitan na at the same time ay pupugi ng halik. "Nagpatawag ngayon ng Uber, kuya. Kasi naman wala pa sa bamboyet dito. Ayaw ka din daw niyang gisingin kasi pagod ka daw." Hinanap niya ang cellphone at nag-dial. Makalawang beses na siyang tumatawag pero walang sumasagot. Naging impatient na siya. Nalaman niya kayang sekreto?
Napapraning siyang nagpalakad-lakad sa harapan ni Nina. Imposible. Si Karen pa lang at siya ang nakakaalam. Wala ba talaga nasabing ate mo kung saan siya pupunta? But he missed her already. Her smile and that smell of brewed coffee she offers him every morning. Uy, si kuya, namimiss ka agad sa ate. Iba talaga ang in love. Matabil talaga itong si Nina. Inom ka muna ng kape, kuya. Napatitig siya sa maitim na likido sa tasa. Ininom niya iyon. Iba pa rin ang lasa ng kape ng asawa niya. Teka, may naalala na naman ang dalagita. Ay, oo tama. Napapitik pa nitong sabi. Sa ospital, kuya. Yung dating pinagtatrabahuhan niya bilang... Ano ba yung trabaho niya dati, kuya? Nakalimutan ko eh. Nangungunot ang noong inalala niya ang previous job ng asawa. Nutritionist. Oo, yun na nga. Nutritionist nga pala si ate. Napapahagikik ang dalagita. Paano nga bang natatagalan ni Janine ang bungisngis ng batang ito na kasama nito halos sa buong araw? Napapailing na nagtungo siya sa itaas. Pinulot ang car key at wallet. Dumiretso siya sa garahe at lumula ng kotse. Gusto niyang makarating kaagad sa kung saan man naroroon si Janine. Habang biyahe, samot-saring isipin ang pumupuno sa kanyang utak. Gusto kaya ni Janine na magtrabaho muli? Nakaligtaan niyang itanong dito. Wala din naman kasi itong angil. Maybe he should ask her then. Pwede niya rin itong patayuan ng negosyo. Mga naiisip niya ng kasalukuyan na siyang naglalakad sa pasilyo ng ospital. Ilang pagtatanong-tanong pa at natagpuan niya si Janine sa likurang bahagi ng ospital sa isang tila auditorium kung saan katabi nito ang tatlong kababaihan na nakasuot ng uniforme ng mga medical staff. Sa tansya niya ay nurse ang dalawa samantalang hindi ang isa pa. Nakahinga siya ng maluwag. There you are! Matamis na nakangiti si Janine sa harap ng mga batang sa unang tingin pa lang ay halatang mga may sakit. Isa-isa nitong binigyan ng mga nakabalot na pagkain at tigi-isang supot na mga regalo. She does this without his knowledge. Kung pwede naman sana niya itong tulungan. Hindi niya namalayang napapangiti na pala siya habang pinagmamasdan sa malayo si Janine. Imbes na lapitan ay nakontento na lang muna siyang panoorin ito. I wonder how in the world did I end up with such a wonderful person like you. Harvey? Bakit ba pakuwari niya yung nakabuo ng mga titig ng asawa sa kanya? Ganito ang nararamdaman niya kapag intense na tinititigan siya ng asawa mula sa likuran. Inilingan niya ang paningin. Wala namang Harvey na nakikita sa paligid. Sigurado siyang sa kakulitan nito kagabi ay natutulog pa ito. Napapahagikik siya sa kaibuturan niya. Paayaw-ayaw po pero halos hindi naman ako tantanan kagabi. Pero nakakahiya pa rin yung ginawa niya. Para siyang timang na naiiyak dahil lang sa ayaw siyang ikama ni Harvey. Nababaliw na talaga siya dito. Aminado naman siya. Nagiinit ang sulok ng kanyang muka nang maalala ang kapangasan kagabi. Last night, she became so wild and erotic. Janine, salamat ka pala dito sa mga regalo mo ha. Kita mo naman yung ngiti ng mga bata. Sobrang saya nila sa mga laruan at mga damit nila. Si Mrs. Piense Naves, ang head nurse ng ospital at malapit niyang kaibigan. Walang anuman ho, ma'am. Ma'am? Anong ma'am? Dapat kami nagmamam sa'yo. Oo nga, Janine. Sang-ayon naman ni Lynette na kasalukuyang tinutulungan siya sa pagliligpit. Akalain mo ba naman na tatahi-tahimik at simpleng babaeng kagaya mo ay isang taga-high society? Taga-upper echelon pa lang makakatuluyan? Ano ba kasi nangyari sa inyo ni Von? Sa Christina naman ang nang-usisa sa kanya. Hindi kami pinalad. Matipid talaga siyang magkwento noon pa man, kahit pa nga pinakamalalapit na mga kaibigan ng kasama. Kay Sheila lang naman talaga siya malayang nakakapagbukas ng saloobin. Napahugod siya ng malalim na hininga. She missed her. Dalawa sana silang gumagawa ng ganito ngayon. Funny, but all the hurt have finally melted away. Paano nga naman bang hindi kung pinuno ni Harvey ng pagmamahal ang puso niya? Dati ha, hindi ka namin halos napipilit na dumalo sa mga parties natin. Pero ngayon, Day, laman ka na ng mga society pages. Nakabalandra na mukha mo eh. Kung alam lang ng mga ito ang totoo. Kumusta naman ang buhay may asawa? Napangiti siyang napatitig sa mukha ng tatlo na itinigil talaga mga ginagawa at nakatutok sa kanya. Hinihintay siyang magkwento. Okay. Okay lang? Angil ni Lynette na nasapo pa ang ulo. Masaya sa totoo lang. Masayang masaya. And which part of it is the most enjoyable?
Sa Mrs. Piense Neves na kung makapag-usap sa kanila mga ganitong bagay ay dinadaig pa ang mga millennials. Yung pong pagsilbihan ng asawa ko sa araw-araw. Kapag nakikita kong ganado siya sa mga luto ko at pag umuwi siyang pabalik sa akin. Napangiti siya. Ayan, may kinikilig talaga. Napuno siya ng kantsaw ng mga kaharap. Kaya namumukadkad alagang Harvey. At kailangan ninyang patlangan ang walang katapusang kantsaw kapag lumaon. Sige na nga, tapusin na natin ito. Mamay, hinahanap na ako ng asawa ko. Apparently, there's no need to hurry. Maang napalingon siya sa pinanggalingan ng tinig na iyon. Ang mga kasamahan ay pare-parehong nakatitig sa likuran niya. Awang ang mga bibig na nimoy nakakita ng artista. Parang nga namang honk ang asawa niya. He is a demigod. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya kay Harvey nang lapitan siya at kintaran ng halik sa pisngi. Kaagad din itong makbay sa kanya. Sinusundan ka? Sinusundo? Nakangiti nitong sagot kapag ko ay hinarap ang mga kaibigan niya at naglahad ng kamay. Hi, Harvey, asawa ni Janine. May hatid iyong kiliti sa kanyang puso. Pero ang mga kaibigan niya ay parang namamalikmata pa rin talaga at wala ni isang tuminag. Kung di niya lang pinanlakihan ang mga mata, mga ito'y wala pang magkukusang kumilos. Gwapo naman. Walang kaabog-abog na wika ni Christina nang makabawi sa pagkabatubalani. Iniabot dito ang kamay ni Harvey. Si Harvey napapangiti na lang. At ang bango. Exaggerated na inamoy pa ni Lynette ang palad na nakada upang palad kay Harvey. Pinakapormal sa lahat si Mrs. Piense Neves, ngunit palihim na kumindat pa sa kanya. I wonder kung paano kang nakakatulog na itong katabi mo sa kama, Janine. Wala talagang habas ang bibig nitong si Christina. Gusto na talaga niyang tapalan ng bunganga at kung ano-ano na lumalabas na kabulgaran. Magtigil ka nga't para ng siopaw na asado itong si Janine. Napalingon siya kay Harvey. I need saving, okay? Nakuha nito marahil ang laman ng isip niya. So, can I borrow my wife? Go! In chorus ay sagot ng mga ito. Ayaw namin makastorbo sa inyo at baka maunsyam yung paggawa ninyo ng Lil Janine and Lil Harvey's. Tatawa-tawa si Harvey nang nilisan nila ang auditorium. Magkagapay silang naglalakad habang magkasalikop ang mga palad. Saan sinabi mo? I could have helped you. Kaya ko naman na. Matagal na rin itong prepared. Gaano ba ito kadalas gawin? Taon-taon namin ginagawa ni Sheila. Mas maaga nga lang ngayon. Pilit niyang hinuhuli ang magiging reaksyon pagkabanggit sa pangalan ni Sheila. She says none or sadyang mahusay lang magtago ng damdamin si Harvey. At any rate, maintindihan niya kung hanggang ngayon ay mahal pa rin itong kaibigan. Let's go to Tagaytay. Nasa loob na sila ng sakyan at kasalukuyan kinakabit ni Harvey ang seatbelt niya. Tagaytay? Ngayon na? Yup. May property kami sa Tagaytay Highlands. Ano naman gagawin natin doon? Kakain, mamamasyal, maybe check-in sa motel, and maybe magbabad sa rest house all day, and make love all day. Napapangiti na lang talaga siya sa kakulitan ni Harvey. Isinisingi talaga ang kapilyuhan. And maybe we could talk. Naging seryoso ang ora nito. Kagabi pa niya napapansin ang ganito. Nakita pa niya ang paggalaw na lalamunan, tanda ng ilang ulit na paglunok. Lagi naman tayo nag-uusap I know. I just feel like gustong-gusto ko tang mas masolo pa. May mga bagay kasi akong gustong sabihin. Again, ang kakaibang kislap sa mga mata nito. At sa Tagaytay lang maaari masabi? Well, ano pang hinihintay natin? Napangiti si Harvey sa sinabi niya. Ngunit bago buhay ni Harvey ang makina ng kotse, tumunog ang phone ni Harvey. Wait. Siya na ang kumuha ng phone sa dashboard. Si Megan. Yun ang nabasa niyang caller bago iyon iabot kay Harvey. Yes, Megan? Sabado ngayon na. Tumatawag pa rin. Ngayon na? Lumukob ang disappointment sa loob niya. Mukhang maantala ang lakad nila. Wrong timing talaga itong si Megan. Harvey looks apologetic matapos ang maikling pakikipag-usap kay Megan. I understand. Emergency. Assuring look ang ibinigay niya kay Harvey sa kabila ng panghihinayang. I promise I will make it up to you. But for now, kumain na muna tayo. Pero, that could wait. So as work, you're my priority, Janine. Dumagundong na naman ang puso niya sa sinabi nito. Mas malakas pa yata ang sipa noon kaysa sa pagre-revolusyon ng makina ng sasakyan na binuhay nito. Megan, what's wrong?
It's a surprise na ikaw pa talaga ang humiling ng emergency meeting na ito. Nasa opisina na si Megan, naghihintay sa kanya. Sabado pero kinailangan niya mag-report sa opisina sa kung ano bang emergency na dapat pag-usapan. Judging by seriousness in Megan's face, napaka-importante ng pakay nito. Don't you think ako ang dapat na ma-surprise? The sun is so high, yet the CEO is nowhere to be found. May emergency pero ang hirap mong hagilapin. Your phone is turned off, enjoying the company of your wife so much. May diin ang pagkakabigkas dito ng wife. May ibig sabihin pati ang mga titig ngunit hindi niya pinansin. Naupo siya sa isang upuang nakapalibot sa conference table. You were nowhere to be found when that broke out. Kagabi habang nasa party tayo, nagsimula na palang umilingaw-ngaw ang balitang iyan. Isa-isa nitong iniitsa mga dyaryo sa mesa kung saan nasa front page ang mining site nila. All the negative headlines. Saka nito kinuha ang remote at binuksan ng TV sa isang news channel kung saan ang pagpaprotesta sa kumpanya nila ng magkahalong grupo ng mga environmentalist at mga taga-Carrascal. Naisalba nga nila ang minahan sa Allen pero ang ganito ang hindi niya inaasahang mababalandra pa sa telebisyon. Look at that! Isa-isa niyang pinasadahan ng basa ang mga papeles na nakalagay sa file case na nakapatong sa conference table. Halos sumulak ang dugo niya sa kanyang ulo nang matuklasan kung ano ang mga iyon. May kasong isinampa sa kanila isang grupo ng environmentalist at may petition paper din na ipasarado ang minahan nila. Jesus! Kakakausap niya lang sa tauhan sa minahan at kakapunta pa lang nila ni Mr. Nang doon kahapon. Everything was in order. How the hell did this happen? So? Si Megan na humitit buga ng usok na nagmumula sa sigarilyo. You're in the legal team. Mas alam mo dapat ang gagawin. I couldn't fight this battle alone. Ilang buwan na palang inaabante ang petisyong iyan. Convene with all the company lawyers and find a solution to this mess. Naihaplos niya ang kamay sa sentido. Your call. A legal battle or a negotiation? Well, ngayong nasalang na sa media ang usaping ito. We have no other resort than to face legal predicaments, but we can still opt to negotiate though. Humawak siya sa gilid ng conference table at dumukwang kay Megan. How bad could this get? Very. Jesus, ang kumpanyang pinaghirapan ng lolo at ama ay baka mauwi sa pagkawasak sa kamay niya. Ang mga residents, madali nating mauto. 3 planting and financial aid would do the trick. But this? Turo niya sa mukha ng protesters sa newspaper. This one could be a hard one to please. Mas magkakaproblema pa tayo kung sasakyan ng mga politikong issue na ito. And San Martin Mining is never the type na nakikipagsayaw sa politika. Sumakit lalo ang ulo niya. His dad hates politics. Ayaw nitong namumuhunan sa politika kaya wala silang masasabing kapit pag naging political ang issue. Isipin pa lang na magiging mainit na usapin ito sa Kongreso o hindi kaya sa Senado ay nananakit na ang ulo niya. Idagdag pa ang media na maaaring maging malupit sa kanila. Mabuti sana kung matatag pa ang relasyon ng mga San Martin sa mga Alcala. May isang newspaper publishing sanang magbabandera ng patas na news coverage sa kanila. But even the CE Publishing had been closes already. Kagagawa niya. And the deal with the Myanmar firm could be affected once this gets an international attention. And I'm afraid it would. Environmental issues somehow a big news lalo na at mainit na usapin ng global warming. They said yes already. Kahit siya ba na inababahala. But we don't have any concrete proof. Wala pa tayong pinangahawakang contract. It's as good as nothing. Kahit pa nga buong-buong nakuha ng sarap ng lasa ng luto ng asawa mo ang kalooban na Mr. Nang. Again, that emphasis. Business does not depend on who is feeding who, Harvey. Business is business. Pag hinayaan natin mas lumaki ang problema, we might end up being embottled and worst, may papasarado tayo. We can make use of connections, yes. Pero paano kung kahit sa board ay may magtangkang sumabutahe sa'yo? I'll personally handle this matter. Megan stood up and walked in his direction. Umupo ito sa gilid ng table malapit na malapit sa kanya. Personally, ha? Really, Harvey? May I ask you, may panahon ka pa nga ba dito sa opisina? O sadyang inuubos mo ng oras mo sa asawa mo? Diretsahin mo ako! Nabuhayan na din siya ng inis sa tono ng pananalita nito. You were never this irresponsible. I am not irresponsible. Alam mo kung anong iniwan ko sa Australia para lang pamahalaan ng San Martin Corporation.
I had a career, pero mas pinili kong umuwi. Malaki ang posisyon niya sa isang international diamond mining company bilang mining engineer. May sarili silang minahan pero mas pinili niya magtrabaho sa iba. Dagdag experience na din. I hope so, Harvey. I hope so. Pero lahat na yata ng oras may kinakain na ni Janine. Paanong napasok ang asawa niya sa usapan? We are married and she's my priority. Megan smirk. Mahalaga pa sa ipunandar na kabuhay ng lolo mo. Humitit ito ng sigarilyo at ibinuga sa mismong mukha niya. Sasagot pa sana siya ngunit eksaktong bumukas ang pintuan ng conference room at nagsipasukan ang legal team ng kumpanya. I took the initiative to call them. Isa-isa nilang kinamayan ng mga bagong dating. Habang pinapakinggan ang pagbabatuhan ng kuro-kuro, ay naisip niya kung gaano nagiging komplikado ang lahat sa negosyo at sa buhay may asawa niya. Dapat niyang isa-isahing lutasin ang mga problema, lalo na kay Janine. Binuksan niya ang cellphone. Tumambad sa kanya ang mukha ni Janina, panakaw niyang kinunan habang abala ito sa pagtatanim sa garden. Aksidente niya lang iyong nakunan ngunit hindi na niya binura pa. Since then, naging wallpaper na niya ito. Parang may sariling isip ang kanyang mga daliri na hinaplos sa mukha nito. I guess, I need to go. Check the problem first. Well, there's no need for you to do that. May mga tauhan naman na tayo. Si Mr. Avicencio, ang senior legal counsel ng kumpanya. Lolo Federico and my father would have done the same. Isa pa, noong tumagas ang minahan sa Palawan, pinuntahan ko din ng personal. We have an obligation to those people who are affected. Parte ng social responsibility ng kumpanya at gusto kong personal na i-handle ang bagay na ito. Well, you have a point there. Ayon naman ni Attorney Calyanta. Mas mainam na makikita ang personal na inasikaso na may-ari ang problema. Ilang oras pa ang inilaan nila para pagdiskusyonan ang problema. Sa wakas ay naging pinal ang desisyong personal na tutungo siya ng Carrascal. I'll be coming with you, Harvey. There's no need, Megan. As the spokesperson of the company, Attorney Ignacio should be there also. For sure, nagkakalat na ang media na naghihintay na mag-isa ang kumpanya natin. Megan sure knows how to handle them with composure at may alam siya sa negotiation at bargaining. So, it was decided. Sa lalong madaling panahon ay tutungo sila ng Carrascal. See you back here. At 2. Harvey. Lumampas lang sa tanga niya ang iba pang sinabi ni Megan. Buong-buong kinain ng nakangiting asawa ang isipan niya. Where are you going? Bahagya niya lang nilingon ng kaibigan. Home. I need to see my wife. Walang anumang nilisan niya ang conference room at lumula ng elevator. He needs to be home and be with Janine. May mga matang nakatutok sa kanya. Saktong naisarado niya ang takip ng oven nang siya ay lumingon. Harvey was leaning on the island counter, nakatunghay at matamang nakatitig sa kanya. Malamlam ang mga mata nito, parang may bahid ng lungkot. Lalapitan na sana niya ito nang sanyasan siyang manatili sa kinatatayuan. Ito ang lumapit sa kanya at walang sabi-sabing niyapos ang katawan niya. I'm gonna be away for 2 days. 2 days? Ang tagal naman. Sinamyo nito ang buhok niya. Natural na ginagawa nito kapag niyayakap siya nito. Kailangan kong asikasuhin ang problema sa minahan. So, kailan ang alis mo? Asap. Kanina lang ay plinano nilang umakyat ng Tagaytay pero sa Carrascal pala tutuloy ang asawa niya. Halika na, tutulungan kita mag-impake. Magkaakbay silang umakyat sa itaas. Ibinili na lang niya kay Nina ang niluluto. Total ay nakaset naman na ang timer ng oven. Sino mga kasama mo doon? Eksaktong nasa panghuling baitang na sila nang mag-urirat siya. Mga tauhan ko at si Megan. Saglit siyang napahinto sa pag-akyat sa hagdanan. May umakyat atang asido sa lalamunan niya sa narinig na pangalan. Kailangan ba talagang sumama ng babaeng iyon? Na-insecure na naman siya, hindi nga lang niya ipinahahalata. Kung sana'y pwede ako sumama, no? She playfully smiled at him. Baka lang naman. I'd love to, babe, but you might end up getting hurt. Baka magkapisikalan ng mga protester at mga tauhan ko. Hindi na siya nagpumilit pa at muli binalik ang usapan sa problema. Mag-iingat ka doon, ha? Huwag masyadong pahiro. I will, babe. Mas inilapit siya nito sa katawan nito. Wala siyang balak na bitawan kahit nang makapanhik na sila sa silid and she literally heard the stomping of his heart. Matuto ka ding makinig sa hinaing ng mga nasa kabilang panik. Pairalin mo yung empathy mo
at baka nga may makita ka. Hinarap niya ito at ikinulong niya sa mga palad ang mukha nito at sinuyo dito ng tingin. Mamimiss niya ito. Sobra. Kailangan mo rin ilagay ang mga paa sa posisyon ng mga taong nasa kabilang side. Gagawin ko yan. Paligo ka na. Ako nang bahala sa mga dadalhin mo. Iniwanan muna siya nito ng halik sa noo bago pumanhik ng banyo. Habang naliligo si Harvey ay sinimulan niya ang pag-aayos ng mga gamit. Binuksan niya ang closet at naglabas ng katamtamang laking traveling bag at kumuha sa mga maayos na nakasalansang na mga shirts na nakagrupo base sa kulay. Ganito na niyang nadatnan si Harvey kaya ganito na rin nang siya na ang nakatokang mag-ayos ng mga gamit nito. Gray, white at blue ang pinili niya. Dinagdagan na rin niya ang boxers at iba pang kasuotan. Nang matapos ay naupo siya sa gilid ng kama. Ang mga mata niya ay nakapako sa pinto ng banyo na iniwang nakabukas ng asawa. His habit kapag naliligo para daw in case na maisipan niyang sumalo ay hindi na siya kakatok pa. Dapat nagsasarado ito ng banyo kapag nasa carousel na ito. Woman's instinct. Wala siyang tiwala sa mega na iyon. She hates the thought na makakasama nito ang asawa sa iisang lugar. Paano kaya kung gapangin ito ang asawa niya? Masasabunutan niya ng di oras ang babaeng iyon. Pero paano kung magpagapang naman ang Harvey niya? Ay, gusto niyang sabunutan ng sarili. She is jealous. Hindi maaari. Tila sumanib ang kakaibang puwersa sa kanya. Tumayo siya at dandang hinubad ang suot na jeans at undies. She was left with only her t-shirt on. Ramdam ni Harvey ang mainit na balat na dumantay sa likuran niya. Lumapat sa ilong niya ang bangong nangingibabaw sa sabong gamit. Janine's familiar sweet scent. Ay, namaybay sa kanyang balat sa likuran ang pinong halik na iginagawad ng asawa habang nakapulupot sa katawan niyang slender nitong mga braso. Nasa ilaliman ng dutya, ngunit umaapaw ang init na dulot ng katawan ng asawa sa kanya. He could literally feel two modes touching his skin. Oh Jesus! The sensual friction rendered by her taunted buds made his manhood rigid. Bigla ang pag-iinit ng kanyang dugo. Since last night, Janine has become braver and bolder. Siyang may kasalanan nito. Tinuruan niya itong mabuti and he's a proud teacher. Ano ba ito? Pabaon? Naramdaman niya ang paggalaw ng ulo nito tanda ng pagtango at muling itinuloy ang paghalik at marahang pagsipsip sa kanyang basang balat. He felt the tip of her hot tongue on his skin. Napasinghap siya. May patutunguhan ng kapangasan ng asawa. Kung alam lang nito na kanina pa niya ito gustong masolo at makaniig. Pinatay niya ang dutya. Maingat na inalis sa mga braso nito at pumihit paharap dito. Sexiness in a pint. There was this glimmer of fire in her eyes. Umaapaw ang pagnanasa doon at aminado siyang natutupok siya. Lagi naman. Temptress. Still, on her shirt, pero bumabakat ang kurba ng katawan at ang dalawang bundok sa harapan. Two pinkish cherish that screamed for attention. Nakatayo at tila nangaakit. Nang lakbayin ng mga titig niya ang katawan nito ay hindi nag-iwas ang asawa. Nakipaglabanan ito ng titigan sa kanya. Nanghahamon pa nga. God, his wife is a sweet seductress. Nakakawala ng tabang wisyo. Napigtas ang gahiblang pagtitimpi. Kinabig niya ang batok ng asawa at kinuyumos ito ng mapusok na halik. Nakababaliw ang mga labi ng asawa niya. All parts of her tasted as sweet as strawberry. Walang parte ng katawan ni Janine ang hindi kasamba-samba. And she is as fierce as hell today. He was reciprocated by the intensity of her kisses. Sa bawat pagkagat niya sa labi ay may sagot ito. Sa bawat halik niya ay nakikipaglaban din ito. Naging matunog din ang mga halik nito. Kahit ang mga kamay ni Janine ay naging malikot din sa pagtuklas sa kanyang katawan. One final move and they both reached their peak. Sumabog sa sinapupunan niya lahat ng naipong katas ni Harvey. Walang tapon. Ilang ulit pang maliliit at mahihinang paggalaw until Harvey stilled his body next to her. Yakap ng mahigpit ang isa't isa. Thank you, babe. Dahan-dahang ibinaba siya ng asawa habang nakaalalay itong huwag siyang matumba. Saka nito pinagdikit ang kanilang mga noo nang dahan-dahan itong paghiwalayin na nag-iisang mga katawan. As always, she felt empty again. Tumawid ng tayo ang asawa at nangusap habang nakakulong sa mga palad ang mukha niya. Can you promise me one thing, Janine?
There was tenderness in his eyes. Will you promise to stay by my side? No matter what? Just be with me. Naroroon din ang pagsusumamo. Nagtataka man sa sinabi at mga kakatuwang aktwasyon nito ay tumango siya. Muli ang pagkintal nito ng masuyong halik. Matagal, parang ayaw nang humiwalay pa. Sa mga moments na ganito, pakiramdam niya talaga'y mahal siya ng asawa. Na hindi one-sided love affair lang ang meron sila. Pag-uwi ko, babe, itutuloy natin ito sa Tagaytay. In a split of second ay kinulong siya ng asawa sa mga bisig nito. Mahigpit na mahigpit, that she could hear his heartbeat, his labored breathing. I will never get tired of making love to you, babe. Madamdamin nitong pahayag. And I will never get tired of offering everything that I am to you, Harvey. All of me. Hindi na ito sumagot pa. Nanatiling yakap siya habang hinahaplos ang kanyang buhok at panay ang paggawad ng halik sa kanyang bunbunan. Pero iisang bagay lang ang mas nagiging malinaw sa kanya. She will fight for him no matter what. She will do everything that he decide to keep her. She is Harvey's wife, and if she needed to be a war in bed for him, she'd gladly do it. Mahal na mahal niya ito. Kaya gagawin niya ang lahat, huwag lang mabaling ang atensyon nito sa iba. Ikamamatay iyon ng puso niya.